Isang gabi ng pagtataksil, iniwan ni Alexei ang asawang nagdadalang tao para sa ibang babae. Pero pag-uwi niya, isang malamig na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala na si Elena. Simot ang milyon-milyong pera sa bangko. Isang matulis na mensahe ang naiwan. Sapat na ang panlilimos ko ng pagmamahal. Ngayon, ang bilyonaryong si Alexei ay nawalan ng lahat sa isang iglap. Sino nga ba ang tunay na traidor? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa kanyang anak? Huwag mo na siyang alalahanin, sweetheart. Elena is just like an old furniture in my house. Boring, walang buhay, at naroon lang dahil kailangan. She's just a tool for my image, nothing more. Isang palamuti na madaling palitan kapag kumupas na ang kinang. Ang bawat salitang binitawan ni Alexei sa loob ng silid na yon ay tila mga talim ng yelo na bumaon sa puso ni Elena. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, naninigas, habang hawak ang isang tray ng pagkaing pinilit niyang ihanda. Ang amoy ng nilaga ay humahaplos sa kanyang ilong, isang paalala ng pagsisikap niyang maging mabuting asawa sa kabila ng matinding hilo at pagod dahil sa kanyang maselang pagdadalang tao. Ngunit ang bango ng pagmamahal na yon ay mabilis na nilamon ng mapait na katotohanan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang init ng mangkok na kanyang hawak ay hindi sapat upang pawiin ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nadama niya ang marahas na paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan, na tila ba nadarama rin ng munting anghel ang pagkadurog ng puso ng kanyang ina. Dahan-dahan, ibinaba ni Elena ang tray sa maliit na lamesa sa pasilyo. Walang tunog, walang kalansing. Ang kanyang galaw ay tila isang anino. Malamig, tahimik, at unti-unting naglalaho. Tumingin siya sa kanyang singsing, ang simbolo ng pangakong binuo sa harap ng altar na ngayon ay tila isang tanikala ng kasinungalingan. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Tila natuyo na ang lahat ng pait sa loob ng kanyang dibdib, na tanging ang matigas na determinasyon na lamang ang natira. Sa bawat hakbang niya palayo sa pinto ng opisina ni Alexei, nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang bawat paghinga. Ang bahay na dati niyang itinuring na paraiso ay isa na lamang ngayong malaking kabaong ng kanyang mga pangarap. Ilang oras ang lumipas. Ang gabi ay naging malalim at ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging estrange sa paningin ni Alexei. Pumasok siya sa kanilang silid na may bakas pa ng ngiti sa mga labi. Dala ang halimuyak ng mamahaling pabango at alak na hindi mula sa kanyang asawa. Inasahan niyang makikita si Elena na mahimbing na natutulog o kaya ay naghihintay sa kanya ng may pag-aalala. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang isang silid na kasing lamig ng sementeryo. Binuksan niya ang ilaw at doon ay tumambad ang isang tanawing hindi niya inaasahan. Ang mga cabinet ay bukas at walang laman. Ang mga gamit ni Elena, ang mga damit na binili niya para sa sanggol, pati na ang maliit na frame ng kanilang litrato sa kasal, lahat ay wala na. Tanging ang isang maliit na puting sobre ang naiwan sa gitna ng kama. Kinuha ni Alexei ang sobre ng may halong inis at pagtataka. Ano na namang drama ito, Elena? Bulong niya sa sarili. Ngunit nang mabasa niya ang sulat, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi iyon sulat ng pamamaalam na puno ng luha. Iyon ay isang dokumento mula sa bangko. Isang abiso na ang lahat ng kanyang mga personal na account, pati na ang pondo para sa kanyang pinakamalaking proyekto, ay ganap ng zero. Simot, walang itinira. Kasabay nito, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate ng sunod-sunod. Isang alerto mula sa security agency ng kumpanya. Ang lahat ng access code niya ay na-block. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakahawak sa manibela ng kapangyarihan ay biglang nanghina. Ang kanyang tuhod ay bumigay at dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng kama na dati ay pinagsasaluhan nila ng babaeng tinawag niyang palamuti. Ang katahimikan ng silid ay tila sumisigaw sa kanyang pandinig.
Wala na ang Elena na laging nakangiti. Wala na ang Elena na tinitiis ang kanyang mga kamalian. Ang tanging naiwan ay ang malamig na katotohanang sa isang iglap, siya na bilyonaryo ay naging isang pulubi sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagtatanong sa kanya, ngayong wala na ang iyong yaman at ang babaeng tanging nagmahal sa iyo, sino ka na lang, Alexi? Nakatitig siya sa kawalan, habang ang bawat segundo ay tila isang dagok sa kanyang nagigising na konsensya. Sa gitna ng dilim, tila naririnig pa rin niya ang kanyang sariling tinig na nagsasabing si Elena ay madaling palitan. Ngunit bakit tila ang bawat hibla ng kanyang paghinga ay biglang naging kapos? Bakit ang kalayaang dati niyang hinahangad ay naging isang madilim at nakakasakal na bilangguan? Hindi pa man humuhupa ang bagyo sa dibdib ni Alexi ay narinig na niya ang mabibigat na hakbang sa labas ng silid. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay nagpaaling-awngaw sa pasilyo. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay tila hudyat ng paparating na hatol. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang figura ni Don Alejandro. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila inukit sa bato. Walang bahid ng awa o gulat sa nangyari. "Look at you, Alexi." Ang boses ng kanyang ama ay malamig pa sa hanging amihan. "Nagmumukha kang talunang bata sa gitna ng sarili mong kwarto. Sinasabi ko na sa'yo noon pa man, but you were too blinded by what you call love. Ngayon, nakita mo na ba ang tunay na kulay ng babaeng pinili mong pakasalan?" Napatingin si Alexis sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. "Dad, kinuha niya ang lahat. Ang pondo para sa expansion, ang mga personal savings ko. She took everything." Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Don Alejandro habang dahan-dahan itong lumalapit at humahawak sa balikat ng anak. "It's simple, my son. She is a gold digger, isang ahas na nag-abang lang ng tamang pagkakataon para manuklaw. I warned you from the very beginning na ang mga katulad niya ay mga parasitiko. Gagamitin ang kanilang amo-amuhang mukha para makapasok sa ating mundo at kapag busog na, tatakas dala ang lahat ng makukuha nila." Sa bawat salita ng kanyang ama, tila bumabalik ang gunita ni Aleki sa araw ng kanilang kasal. 3 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang masayang tugtog ng biolin. Ngunit sa likod ng marangyang selebrasyon, naroon ang kanyang ama sa isang madilim na sulok ng simbahan. Pilit na ipinapapirma kay Elena ang isang prenuptial agreement. Naalala ni Alexi ang panginginig ng mga kamay ni Elena habang hawak ang panulat at ang mga luha sa kanyang mga mata nang sabihin nitong hindi niya kailangan ng pera, kundi ang tiwala ng pamilya. Noong oras na yon, pinunit ni Alexi ang dokumento sa harap ni Don Alejandro para patunayan ang kanyang pagmamahal. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig ang marahas na paglapag ng baston ng kanyang ama sa sahig. "Don't tell me na iniisip mo pa rin na biktima siya? Alexi, gumising ka." Elena played the long game. Alam niyang kapag nakuha niya ang loob mo, makukuha niya rin ang susi sa ating kayamanan. She manipulated you. And frankly, she manipulated me too for a while. Pero ang masakit, pati ang batang dinadala niya ay ginamit niyang panakip-butas para hindi mo mapansin ang kanyang mga nakaw na hakbang. "Pero Dad, masela ng pagbubuntis niya," mahinang sagot ni Alexi. Pilit na kumakapit sa huling hibla ng paniniwala sa kanyang asawa. "Isang mahusay na script, Alexi. Napakahusay na pag-arte," mariing sagot ni Don Alejandro. "You have to face the truth. Ang babaeng yan ay hindi ka minahal. She saw an opportunity to enrich herself and she took it. Ngayon, imbes na magmukmok ka rito, gamitin mo ang galit mo para bawiin ang sa atin. Huwag mong hayaang magtagumpay ang isang hamak na babaeng galing sa putikan."
Tumayo si Alexi. Ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang laso na dahan-dahang itinatanim ng kanyang ama ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Nais niyang maniwala na si Elena ay ang babaeng minahal niya. Ngunit ang mga walang lamang account at ang tila planadong pag-alis nito ay nagbibigay katwiran sa mga salita ni Don Alejandro. Ang pagmamahal ay unti-unting napapalitan ng isang matinding pait at pagnanais na makakuha ng kasagutan. Pupunta ako sa security room. Saad ni Alexi, ang kanyang tinig ay naging matigas at walang emosyon. Gusto kong makita kung paano niya inilabas ang mga gamit niya nang hindi napapansin ng mga guard. I want to see her face one last time bago ko siya tuluyang burahin sa buhay ko. Naglakad si Alexi patungo sa basement kung saan matatagpuan ang mga monitor ng CCTV. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Pagdating sa loob, mabilis niyang nire-rewind ang mga footage mula sa gabing iyon. Hinanap ng kanyang mga mata ang figura ni Elena, ang kanyang asawang inaasahan niyang makikitang may dalang mga maleta at may bakas ng pagkakasala. Ngunit habang tumatakbo ang video, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Sa madilim na bahagi ng hallway patungo sa vault room, ilang oras bago ang pag-alis ni Elena, ay may isang figurang hindi niya inaasahan. Hindi iyon si Elena. Ang figurang iyon ay pamilyar ang tindig. Pamilyar ang bawat galaw. At may hawak na master key na tanging po ang pinakapinagkakatiwalaang tao sa bahay ang mayroon. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinipindot ang pause button. Ang liwanag mula sa monitor ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang katotohanang mas madilim pa sa kahit anong kasinungalingang narinig niya ngayong gabi. Sa screen, ang figurang pumasok sa silid kung nasaan ang lahat ng kanyang lihim ay hindi ang kanyang asawa. Ang bawat pintig ng puso ni Alexi ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan habang pabalik siya sa kanilang silid. Ang larawan sa CCTV ay nananatiling nakatatak sa kanyang isipan. Isang aninong hindi niya matukoy, ngunit alam niyang hindi kay Elena. Ngunit ang laso ng pagdududa na itinanim ng kanyang ama ay malalim na ang ugat. Kailangan niyang makakita ng patunay. Kailangan niyang malaman kung sino ba talaga ang babaeng pinakasalan niya. Nabalik siya sa loob ng silid na dati ay puno ng init ng pagmamahal, ngunit ngayon ay tila isang abandonadong gusali. Humakbang siya palapit sa kama at naupo sa bahaging dati ay tinutulugan ni Elena. Huminga siya ng malalim at ang pamilyar na bango ng vanilla at lavender na mula sa lotion ng kanyang asawa ay humaplos sa kanyang ilong. Isang pamilyar na bango na tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang malambot na unan ni Elena. Inasahan niyang wala siyang makikita, ngunit doon, sa ilalim ng sapin, ay may isang makapal na envelope na kulay kape. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ito. Sa labas ng envelope ay nakasulat ang pangalan ng isang sikat na ospital at sa ilalim nito ay ang pangalan ni Elena. Elena Reyes Villaraza. Nang buksan niya ang laman, ang unang bumulaga sa kanya ay ang mga laboratory results at medical certificates. Binasa niya ang mga terminong medical na tila mga banyagang salita sa kanyang paningin. Severe preeclampsia, high-risk pregnancy, bed rest mandatory. Ang petsa sa mga papel ay tumutugma sa mga gabi kung kailan siya ay nasa labas, nakikipag-inuman sa mga kaibigan o kasama ang ibang babae sa mga hotel. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. May isang dokumento doon na nagsasabing si Elena ay isinugod sa emergency room 3 linggo na ang nakalilipas dahil sa matinding pagdurugo. Naalala ni Alexi ang gabing iyon. Iyon ang gabi kung kailan hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Elena dahil abala siya sa pagdiriwang ng isang matagumpay na business deal.
Akala niya ay naglalambing lang ang asawa o kaya ay naghahanap ng atensyon. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, ang kanyang asawa ay nakikipaglaban para sa buhay ng kanilang anak ng mag-isa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa namumuong luha. Ang bawat piraso ng papel ay isang saksi sa kanyang pagpapabaya. Nakita niya ang isang maliit na puting resibo na nakasingit sa pagitan ng mga medical records. Hindi ito resibo mula sa ospital. Isa itong maliit na papel mula sa isang sari-sari store sa labas ng subdivision. Tinitigan ni Alexi ang resibo. Isang supot ng pandesal at isang bote ng mineral water. Ang oras ng pagbili ay 1:00 ng madaling araw. Iyon ang araw na umuwi si Alexi na lasing at galit dahil hindi masarap ang nilutong hapunan ni Elena. Kaya ipinatapon niya ang lahat ng pagkain sa basurahan. Hindi niya alam na pagkatapos niyang makatulog, lumabas ang kanyang asawa na may maselang kondisyon, naglakad patungo sa gate ng subdivision para lamang makabili ng makakain dahil sa sobrang gutom. Patawad, Elena. Ang tanging salitang kumawala sa kanyang tuyot na labi. Isang huli at walang saysay na pagsusumamo sa hangin. Ang bawat detalye ng kanyang kalupitan ay tila mga aninong sumasakal sa kanya. Nakita niya ang sarili bilang isang halimaw na nagbalat kayo sa likod ng mamahaling suit at posisyong bilyonaryo. Ang kayamanang ipinagmamalaki niya ay tila naging isang tumpok ng basura sa harap ng sakripisyong ginawa ni Elena para sa kanilang anak. Sa kanyang pagnanais na makita pa ang ibang mga gamit ni Elena, nagsimula siyang magbukas ng mga drawer sa gilid ng kama. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang siko ay tumama sa likod ng malaking cabinet na gawa sa mahogany. Ang cabinet ay bahagyang umusod na lumikha ng isang maliit na puwang sa pagitan nito at ng pader. Doon, sa madilim at maalikabok na bahagi, ay may isang bagay na nakatago. Isang maliit na notebook na may takip na yari sa balat. Ang mga gilid nito ay tila lumana sa madalas na paghawak. Ang puso ni Alexi ay muling bumilis ang tibay. Alam niyang ito na ang susi sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ito ang boses ni Elena na matagal na niyang binaliwala. Dahan-dahan niyang inabot ang notebook. Ang texture ng balat ay tila nagpapadama sa kanya ng presensya ni Elena. Sa gitna ng katahimikan ng silid, tanging ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ang maririnig. Alam ni Alexi na sa oras na buksan niya ang unang pahina ng diary na ito, ang kanyang mundo ay hindi na muling babalik sa dati. Ang unang pahina ng notebook ay may bahid ng tuyong patak ng tubig o marahil ay mga luha. Sa bawat paghawak ni Alexis sa papel, tila nadarama niya ang panginginig ng kamay ni Elena habang isinusulat ang bawat salita. Ang bawat letra ay maayos, ngunit may mga bahaging tila mabilis ang pagkakasulat na parang hinahabol ng takot at pagmamadali. Hulyo 14, simula ng unang entry na binasa ni Alexi. Ngayon ang 3 anibersaryo natin. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Nagsuot ako ng pulang damit na binili mo sa akin noong unang taon natin. Pero 1:00 na ng madaling araw, Alexi. Pag-uwi mo, hindi mo man lang ako tinignan. Ang amoy ng pabango ng ibang babae sa polo mo ay kasing tapang ng katotohanang hindi na ako ang nagpapasaya sa'yo. Hindi ako kumibo. Pinag-init ko pa rin ang pagkain mo kahit na ang puso ko ay unti-unti nang nagiging yelo sa lamig ng pakikitungo mo. Napapikit si Alexi ng mariin. Naalala niya ang gabing iyon. Iyon ang gabing binigyan siya ng kanyang ama ng isang bagong sports car bilang gantimpala sa pagsunod sa mga payo nito tungkol sa pakikitungo sa mga kliyente. Ang pakikitungo na laging may kasamang mga babaeng bayaran sa mga VIP lounge. Inilipat niya ang pahina. Ang petsa ay noong nakaraang buwan lang. Tinawag ako ni Don Alejandro sa kanyang opisina kanina. Sulat ni Elena. Sabi niya, isa lang akong mantsa sa malinis na pangalan ng mga Villarasa.
sabi niya. Kung hindi dahil sa batang dinadala ko, matagal na niya akong ipinatapon sa kalsada. Pinagbantaan niya ako, Alexi, sabi niya. Kapag lumabas na ang anak natin, kukunin niya ito sa akin at itatapon ako sa kung saan. Hindi mo ba alam ang ginagawa ng ama mo? O alam mo, pero wala kang pakialam dahil abala ka sa paghahanap ng ligaya sa piling ng iba. Ang bawat salita sa diary ay tila isang malakas na sampal na nagpapatanggal ng balat-kayo ni Aliki. Ngunit ang pinakamabigat na bahagi ay ang huling entry na isinulat isang araw bago ang pag-alis ni Elena. Hindi na ako makakatagal dito. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang bahay na puno ng kasinungalingan at kalupitan. Alexi, kinuha ko ang pera sa iyong mga accounts. Alam kong ituturing mo itong pagnanakaw. Pero para sa akin, ito ang bayad sa lahat ng gabing hindi mo ako sinagot. Sa lahat ng luhang inubos ko habang nag-iisa sa ospital. At sa lahat ng dignidad na kinuha mo sa akin. Ngunit higit sa lahat, kinuha ko ito dahil may natuklasan ako sa kumpanya. Tumigil ang paghinga ni Alexi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang sumunod na talata. Natagpuan ko ang mga lumang dokumento sa vault ni Don Alejandro. Ang lupang kinatatayuan ng inyong main factory, ang lupang sinasabi ninyong pamana ng mga Villalarasa ay hindi pala sa inyo. Ninakaw ito ni Don Alejandro sa pamilya Reyes 30 taon na ang nakalilipas. Ang pamilya ko, Alexi. Ang pamilyang Reyes na kinutya ninyo dahil sa kahirapan ay ang tunay na may-ari ng lahat ng meron kayo ngayon. Hindi ako magnanakaw, Alexi. Binabawi ko lang ang kinuha ng ama mo sa mga magulang ko. Paalam, huwag mo na kaming hanapin dahil ang pagmamahal ko sa'yo ay kasama ng ibinaon ng katotohanang ikaw ay naging anino na rin ng iyong malupit na ama. Ang notebook ay dahan-dahang nalaglag mula sa mga kamay ni Alicia na lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho. Ang kayamanang ipinagmamalaki niya, ang imperyong itinayo ni Don Alejandro, ay nakatayo sa isang pundasyon ng krimen at pagnanakaw sa pamilya ng mismong babaeng pinakasalan niya. Sa labas ng silid, ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana ay tila mga bulong ng sumpa. Ang katahimikan ng mansyon ay naging mas nakakabingi. Pakiramdam ni Alexi ay unti-unti siyang kinakain ng mga pader ng kanyang sariling tahanan. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito ang kanyang ama. Ito ay si Manang Ising, ang matandang katiwala na halos 20 taon na sa kanilang serbisyo. Ang mukha ni Manang Ising ay puno ng takot, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Senyorito Alexi, ang mahinang tinig ng matanda ay may kasamang panginginig. May kailangan po kayong malaman. Bago umalis si Ma'am Elena, may iniwan siyang isang maliit na susi sa akin. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa inyo kapag handa na kayong malaman ang buong katotohanan tungkol sa iyong ina. Napatayo si Alexi. Ang kanyang diwa ay tila nalilito sa sunod-sunod na revelation. Ang kanyang ina? Ang babaeng sinabi ni Don Alejandro na namatay sa sakit noong siya ay bata pa? Ang susing ito ay hindi ginto, pero ito ang magpapalaya sa iyo sa bilangguang ginto na itinayo ng iyong ama. Ang tinig ni Manang Ising ay halos pabulong, ngunit ang bawat salita ay tila isang kulog na yumanig sa katinoan ni Alexi. Inabot niya ang maliit at kinakalawang na susi. Ang malamig na bakal nito ay tila humahaplos sa kanyang palad nang may dalang bigat ng nakaraan. Dinala siya ni Manang Ising sa pinakamadilim na bahagi ng mansyon, ang lumang atik na matagal nang ipinagbabawal na pasukin ni Don Alejandro. Ang bawat hakbang nila sa hagdan ng kahoy ay lumilikha ng mga ingay na tila mga daing ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong. Sa gitna ng mga lumang kasangkapan na nababalot ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba, itinuro ng matanda ang isang maliit na baul na gawa sa nararan na nakatago
sa ilalim ng isang kupas na pilus na tela. Dito itinago ng iyong ina ang kanyang mga huling alaala bago siya tuluyang patahimikin ng iyong ama. Patuloy ni Manang Ising habang pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang apron. Sinasabi nilang namatay siya sa sakit, Alexi. Pero ang totoo, namatay siya sa lungkot at takot. Ang iyong ina ay parang si Elena, isang ibon na pinutulan ng pakpak. Nang ipasok ni Alexi ang susi at pinihit ito, ang tunog ng pagbukas ng kandado ay tila isang huling hininga ng nakaraan. Sa loob ng baul ay walang alahas o salapi. Tanging mga lumang liham, isang tuyong bulaklak, at isang dokumento na may selyo ng gobyerno, 30 taon na ang nakalilipas. Binasa ni Alexi ang isa sa mga liham. Iyon ay sulat ng kanyang ina para sa kanya na hindi kailanman nakarating sa kanyang mga kamay. Anak ko, Alexi, kung mababasa mo ito, sana ay hindi ka naging katulad ng iyong ama. Huwag mong hahayaang kainin ng ginto ang iyong puso. Sinubukan kong pigilan si Alejandro nang agawin niya ang lupain ng mga reyes, pero ang boses ko ay walang saysay sa isang lalaking ang Diyos ay kapangyarihan. Ang mga kamay ni Alexi ay naging kasing lamig ng semento. Ang dokumento sa ilalim ng mga liham ay ang orihinal na titulo ng lupa, ang lupang kinatatayuan ng kanilang imperyo. Nakapangalan ito sa mga magulang ni Elena. Nakita niya ang pirma ng kanyang ina bilang saksi sa ilegal na paglilipat ng pagmamay-ari na ginawa ni Don Alejandro sa pamamagitan ng pananakot at pandaraya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng paggalang na natitira sa kanyang puso para sa kanyang ama ay tuluyang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Napagtanto niya na ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng pangarap ng ibang tao. Ang kanyang pagiging bilyonaryo ay isang utang na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong halaga. Kailangan kong hanapin si Elena, bulong ni Alexi. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at determinasyon. Kailangan kong humingi ng tawad, hindi lang para sa akin, kundi para sa aking ina at sa pamilya niya. Kung hahanapin mo siya, senyorito, ang tugon ni Manang Ising, pumunta ka sa dating katiwala ng mga reyes. Si Mang Segundo, siya lang ang nakakaalam kung saan tumatago ang mga taong ayaw ng pasumpong sa kamay ng mga bilyarasa. Agad na lumabas si Alexis sa mansyon. Hindi na inalintana ang malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na tinahak ang daan patungo sa isang maliit at lumang barong-barong sa gilid ng riles ng tren kung saan sinasabing naninirahan ang matandang katiwala. Nang makarating siya sa harap ng pintuan ng barong-barong, ang amoy ng luma at basang kahoy ay humahaplos sa kanyang ilong. Kumatok siya ng 3 beses, ang bawat katok ay tila isang pagsusumamo para sa kanyang kaligtasan. Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at mga matang puno ng pait ang bumulaga sa kanya. Anong kailangan ng isang bilyarasa sa isang tulad ko? Ang boses ni Mang Segundo ay tila isang gadgad na bakal, puno ng puot. Nandito ako para itama ang lahat. Sagot ni Alexi, ang kanyang suit ay basang-basa na at ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Nasaan si Elena? Nasaan ang asawa ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda habang tinititigan ang mamahaling relo sa bisig ni Alexi. Ang asawa mo? Ang asawang hinayaan mong mamatay sa gutom at lungkot habang ikaw ay nagsasaya sa piling ng iba? Huli na ang lahat, bilyonaryo. Ang Elena na kilala mo ay wala na. Wala nang Elena Bilarasa na babalik sa iyo, Alexi. Ang babaeng ginawa mong basahan sa loob ng 3 taon ay matagal na ring namatay kasabay ng kanyang mga pangarap. Ang bawat salita ni Mang Segundo ay tila isang marahas na hampas ng alon sa nagigibang dangal ni Alexi. Nakatayo pa rin ang bilyonaryo sa ilalim ng ulan,
Ang kanyang mamahaling Amerikana ay bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Tila ba ito ang bigat ng kanyang mga pagkakasala? Humakbang ng bahagya si Mang Segundo palabas ng kanyang maliit na pintuan. Ang liwanag mula sa loob ng barong-barong ay nagpakita ng kanyang mukhang puno ng peklat ng hirap. Nakikita mo ba ang paligid na ito? Ang putik na dumidikit sa iyong sapatos? Dito nanggaling si Elena bago mo siya dinala sa iyong gintong kulungan. At dito rin siya bumalik nang may sugat sa puso na hindi kayang gamutin ng kahit anong yaman ninyo. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan siya, Mang Segundo. Pakiusap. Ang tinig ni Alexi ay naging paos. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng natunaw sa putikan. Hindi ko siya sasaktan. Gusto ko lang itama ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ng matanda. Itatama? Paano mo itatama ang 3 taon ng pangungutya? Paano mo itatama ang mga gabing hindi siya makakain dahil sa takot sa iyong ama? Alam mo ba, Alexi, ang huling gabi bago siya umalis, pumunta siya rito. Duguan ang kanyang mga kamay dahil sa pagkakapit sa matatalas na kumpas ng tadhana. Sabi niya, mas pipiliin niyang mamatay sa gutom kaysa hayaang maging katulad mo ang kanyang anak. Ang bawat salita ni Mang Segundo ay tila mga matatalas na bubog na tumatagos sa puso ni Alexi. Ang imahe ni Elena na sugatan at nag-iisa ay naging isang malupit na aninong sumasakal sa kanya. Hindi na niya kayang itago ang hikbi na kanina pa nakabara sa kanyang lalamunan. Doon, sa gitna ng maruming eskinita, ang isang bilyonaryong katulad niya ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng isang hamak na katiwala. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa basang lupa. Isang simbolikong pagyakap sa katotohanang siya ay walang-wala na. Umalis ka na! Ang malamig na utos ni Mang Segundo bago nito isinara ang pinto. Hanapin mo ang iyong sarili bago mo hanapin ang asawa mo. Dahil ang Alexi na asawa ni Elena ay hindi ang lalaking nakaluhod ngayon sa putikan, kundi ang halimaw na nilikha ni Don Alejandro. Naiwang mag-isa si Alexi sa gitna ng madilim na gabi. Ang tunog ng ulan na humahampas sa mga yero ay tila isang malungkot na koro ng kanyang pagsisisi. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, isang bagong apoy ang nagmula sa kanyang dibdib. Isang apoy ng galit. Hindi para kay Elena, kundi para sa kanyang sarili at sa lalaking nagturo sa kanya kung paano maging manhid. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa mansyon ng mga Villarasa. Sa bawat kanto na kanyang nadadaanan, tila nakikita niya ang mukha ng kanyang ama na nakangisi, isang ngising puno ng panlilinlang. Pagdating sa mansyon, hindi na niya inalintana ang mga gwardiyang pilit siyang pinipigilan. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa malawak na library kung nasaan si Don Alejandro, nakampanteng nagbabasa ng dyaryo habang humihit-hit ng mamahaling tabako. Anong kaguluhan ito, Alexi? Ang tanong ng matanda nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. You look like a mess. Huwag mong sabihing nagpakababa ka para lang sa babaeng yon. Hindi lang ako nagpakababa. Dad, nakita ko na ang lahat. Ang tinig ni Alexi ay naging kasing talim ng isang espada. Inihagis niya sa lamesa ang mga dokumentong nakuha niya sa attic at ang diary ni Elena. Alam ko na ang tungkol sa pamilya Reyes. Alam ko na kung paano mo ninakaw ang lahat sa kanila. At alam ko na rin kung paano mo pinatay si Mama sa pamamagitan ng iyong kalupitan. Sandaling tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ibinaba ni Don Alejandro ang kanyang dyaryo. Ang kanyang mga mata ay naging kasing dilim ng gabi. Walang bahid ng pagsisisi. Walang bakas ng gulat. Sa halip, isang mapanguyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. So nalaman mo na pala. And what do you think you can do? Ang lahat ng meron ka, ang pangalan mo, ang yaman mo, pati ang hininga mo, ay utang mo sa akin. You are nothing without me, Alexi. Mas mabuti nang maging wala kaysa maging katulad mo. Sagot ni Alexi, habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang mamahaling relo
at inilalapag ito sa tabi ng mga dokumento. Mula sa sandaling ito, hindi na ako isang bilarasa. Isinusuka ko ang yaman mo, Dad. Isinusuka ko ang lahat ng kasinungalingang itinanim mo sa isip ko. Talaga? Ang boses ni Don Alejandro ay naging isang mahinang bulong na puno ng banta. Then go. Lumabas ka sa pamamahay na ito na walang kahit isang kusing. I will make sure na wala kang mapupuntahang kumpanya. I will erase you, Alexi. Gigisahin kita sa sarili mong mantika hanggang sa ikaw mismo ang gumapang pabalik sa akin at humalik sa aking mga paa. Huwag mong asahan iyon. Ang huling salita ni Alexi bago siya tumalikod at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya palayo sa kanyang ama ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na tanikala. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, alam niyang ang tunay na kalbaryo ay magsisimula pa lamang. Sa labas ng mansyon, wala na siyang sasakyan, wala ng credit card, at wala ng katiyakang makikita pa niya si Elena. Pasensya na po, Senyorito Alexi, pero mahigpit ang bilin ni Don Alejandro. Hindi na po kayo pwedeng pumasok sa loob ng subdivision at lahat po ng inyong mga gamit na naiwan ay idiniretso na raw po sa charity. Ang tinig ng security guard na dati ay yumuyukod sa bawat pagdaan ng kanyang sasakyan ay tila isang malamig na taga na humiwa sa huling hibla ng dignidad ni Alexi. Nakatayo siya sa labas ng dambuhalang gate ng kanilang eksklusibong komunidad, basang-basa ng ulan, at tanging ang suot na baro at ang diary ni Elena na nakatago sa ilalim ng kanyang Amerikana ang natitirang pag-aari. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga maliliit na karayom na nagpapaalala sa kanya na ang mundong dati niyang pinaghaharian ay ganap na siyang isinuka. Tumalikod si Alexi ng walang kibo. Ang bawat hakbang niya palayo sa gate ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa Italianong katad na dati ay hindi man lang nadadapuan ng alikabok ay puno na ngayon ng putik at dumi ng kalsada. Sa bawat sasakyang humaharurot sa kanyang tabi, tila nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang aninong dati ay mabilis at makapangyarihan, ngunit ngayon ay naging isang hamak na pedestrian na nilalampasan ng lahat. Narating niya ang isang maliit na hintayan ng bus kung saan ang amoy ng usok at basang kalsada ay nanunuot sa kanyang ilong. Naupo siya sa isang dulo ng mahabang upuan, malayo sa ibang mga taong naghihintay din. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding gutom na nagsisimulang kumulo sa kanyang sikmura. Naalala niya ang mga gabing nagrereklamo siya kapag hindi eksakto ang timpla ng kanyang steak o kapag hindi sapat ang lamig ng kanyang wine. Ngayon, ang bawat hininga niya ay tila isang pagsusumamo para sa kahit kaunting init. Dahan-dahan niyang inilabas ang diary ni Elena mula sa kanyang dibdib. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at ng bugso ng hangin, tila narinig niya ang boses ng kanyang asawa na bumubulong sa kanya. Ang bawat pahina ng notebook ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Dito, sa gitna ng kanyang kawalan, natuklasan ni Alexi ang isang bagay na hindi kailanman naibigay sa kanya ng pera ng kanyang ama. Ang tunay na bigat ng isang layunin. Saan po kayo, sir? Cubao, Pasay. Nag-angat ng tingin si Alexis sa konduktor ng bus na huminto sa kanyang tapat. Tiningnan niya ang kanyang palad. Tanging ang kanyang singsing sa kasal ang natitirang bagay na may halaga. Ngunit hindi niya kayang ibigay iyon. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang Amerikana at nakita ang ilang pirasong barya na marahil ay naiwan niya roon matapos bumili ng kape ilang araw na ang nakalilipas. Sapat na iyon para sa isang pamasahe patungo sa dulo ng linyada. Sumakay siya sa bus, isang karanasang banyaga sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang bawat pag-uga ng sasakyan ay tila nagpapaalala sa kanya ng pagyanig ng kanyang sariling buhay. Tumingin siya sa labas ng bintana.
pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati na unti-unting lumiliit sa malayo. Ang mga gusaling dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila mga lapida na lamang ngayon ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng biyahe, isang maliit na batang lalaki ang tumabi sa kanya. May hawak na piraso ng tinapay na ibinahagi nito sa kanyang ina. Nakita ni Alexi kung paano ngumiti ang ina sa kabila ng pagod na mababakas sa mukha nito. Ang simpleng tagpong iyon ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Naalala niya si Elena. Ang mga gabing naghihintay ito sa kanya na may dalang simpleng merienda. Ang mga sandaling hindi niya pinansin dahil abala siya sa pagbibilang ng kanyang mga kita. Napagtanto niya na ang tunay na kahirapan ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang kawalan ng taong magmamalasakit sa iyo sa dulo ng isang mahabang araw. Narating ng bus ang huling terminal sa Cubao, isang lugar na puno ng kaguluhan, ingay, at mga taong nagmamadali patungo sa iba't ibang probinsya. Bumaba si Alexi na parang isang ligaw na kaluluwa sa gitna ng karamihan. Ang bawat sigaw ng mga dispatcher at ang amoy ng mga prutas at tuyo ay tila sumasalubong sa kanyang bagong simula. Wala siyang plano, wala siyang matutuluyan, at higit sa lahat, wala siyang ideya kung paano mabubuhay sa mundong ito na hindi ginagamitan ng kapangyarihan. Habang naglalakad siya sa gitna ng terminal, tila may isang pares ng mga mata na nakatuon sa kanya. Isang pakiramdam na tila binabantayan siya mula sa dilim. Huminto si Alexi sa tapat ng isang maliit na kainan. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa matinding pagod. Ngunit bago pa man siya tuluyang manghina, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang dinaraanan. Isang mukha na huli niyang nakita sa loob ng mansyon. Isang mukha na tila hindi dapat naroroon sa ganoong uri ng lugar. Ang puso ni Alexi ay tumalon sa kaba. Ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa diary ni Elena sa kanyang dibdib. "Senyorito Alexi, kayo nga po ba yan?" Ang tinig ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. "Senyorito Alexi, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkakaganyan?" Ang tinig na yon ay tila isang pamilyar na himig mula sa isang mundong matagal nang tinalikuran ni Alexi. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang nanlalaking mga mata ni Mang Carding, ang dating personal na driver ng kanyang ina na tinanggal sa serbisyo ni Don Alejandro 5 taon na ang nakalilipas dahil sa katandaan. Ang suot nitong kupas na jacket at ang hawak na lumang sako ay malayo sa unipormeng suot nito noon, ngunit ang init ng pagkilala sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. "Mang Carding?" Ang tanging naisagot ni Alexi, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Hindi na niya nagawang itago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Sa harap ng taong nakasaksi sa kanyang paglaki, ang lahat ng pader ng kanyang pagpapanggap ay tuluyang gumuho. "Diyos ko, senyorito, para kayong basang sisiw sa ulan. Halina kayo rito." Mabilis na lumapit ang matanda at inakay si Alexi patungo sa isang sulok ng terminal na malayo sa bugso ng hangin. Kumuha si Mang Carding ng isang maliit na tuwalya mula sa kanyang sako at iniabot ito sa kanya. "Huwag na kayong magpaliwanag. Alam ko ang ugali ng inyong ama. Alam kong darating ang araw na hindi nyo na matatagalan ang lason sa bahay na yon." Hindi nakakibos si Alexi habang pinupunasan ng kanyang basang buhok. Ang bawat haplos ng tuwalya sa kanyang balat ay tila nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng pagkalinga na hindi niya nakuha sa loob ng maraming taon. Doon, sa gitna ng Cubao, sa gitna ng libu-libong estranghero, isang taong minaliit ng kanyang ama ang tanging nagabot ng kamay sa kanya. "Papunta ako sa Bicol, sa bayan ng aking asawa." Patuloy ni Mang Carding habang binubuksan ng isang maliit na lalagyan ng pagkain. "Sumama na kayo sa akin. Hindi ligtas ang isang bilyarasa rito sa kalsada na walang kahit anong proteksyon. Doon, makakapag-isip kayo ng maayos. Doon, malayo kayo sa galamay ng inyong ama."
Tumingin si Alexis sa diary ni Elena na nakapatong sa kanyang kandungan, Bicol. Naalala niya ang isang entry sa diary kung saan nabanggit ni Elena ang isang pook na malapit sa dagat. Isang lugar kung saan ang hangin ay amoy asin at ang mga tao ay may pusong ginto. Salamat, Mang Carding, pero wala akong pambayad sa pamasahe. Huwag niyo nang isipin iyon. Ang inyong ina ang nagpaaral sa aking mga anak. Utang na loob ko sa kanya ang buhay ng pamilya ko. Ang tulungan kayo ay ang huling paraan ko para makabawi sa kabutihan niya. Ang boses ng matanda ay puno ng katapatan. Sumakay sila sa isang lumang bus na patungo sa probinsya. Ang biyahe ay mahaba at puno ng paguga. Malayo sa komportabling upuan ng kanyang sports car. Sa bawat paghinto ng bus, sa mga madidilim na kalsada, nadarama ni Alexi ang paglayo niya sa kanyang dating buhay. Ang amoy ng alikabok, pawis ng mga kapwa pasahero, at ang ingay ng makina ay naging koro ng kanyang panibagong simula. Sa kalagitnaan ng biyahe, inilabas ni Mang Carding ang kanyang baon, malamig na kanin at pritong tuyo. Pasensya na, senyorito, ito lang ang kaya kong ibahagi. Kumuha si Alexi ng isang piraso ng tuyo at isinubo ito kasama ang kanin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na lasa ng pagkain. Ang alat ng isda ay humahaplos sa kanyang dila, at ang bawat nguya ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng mga mamahaling putahe sa Makati. Habang kumakain, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Naalala niya si Elena. Ang mga gabing inihahanda nito, ang ganitong klaseng pagkain para sa kanya na tinatanggihan niya nang may kasamang panlalait. Ang sarap, Mang Carding, bulong ni Alexi habang ang bawat butil ng kanin ay tila nagiging gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Narating nila ang isang maliit na baryo sa Bicol sa madaling araw. Ang paligid ay nababalot pa ng hamog at ang tanging maririnig ay ang tilaok ng mga manok at ang malamyos na hampas ng mga alon sa hindi kalayuan. Ang sariwang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, tila naglilinis sa dumi ng lungsod na kumapit sa kanyang pagkatao. Naglakad sila patungo sa isang maliit na klinika sa sentro ng baryo upang itanong kung may mga bagong dating nabuntis sa lugar. Ang bawat hakbang ni Alexi ay puno ng kaba at pag-asa. Habang papalapit sila, nakita niya ang isang listahan ng mga pasyente na nakapaskil sa pintuan ng klinika para sa susunod na check-up. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pangalan. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis nang makita ang isang pamilyar na sulat kamay sa logbook ng mga nurse. Hindi ito pangalang Elena Villarasa. Ang nakasulat ay Elena Reyes. Nandito siya, bulong ni Alexi. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo muli. Mang Carding, nandito ang asawa ko. Ngunit bago pa man siya makahakbang papasok, isang matandang nurse ang lumabas at tumingin sa kanya nang may pagtataka. Sino po ang hinahanap niyo? Kung ang babaeng nakatira sa dulo ng dalampasigan ang sadya niyo, bilisan niyo. Sabi ng mga kapitbahay, may mga estrangherong nagtatanong-tanong tungkol sa kanya kaninang madaling araw. Ang kaba sa dibdib ni Alexi ay napalitan ng matinding takot. Don Alejandro. Alam niyang hindi titigil ang kanyang ama hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. Mag-iingat ka, nene. Baka bumalik yung mga lalaking nakaitim na nagtatanong kanina. Mukhang hindi sila taga rito at napakalamig ng kanilang mga mata. Ang boses ng isang matandang tindera ay tila isang babala mula sa kabilang buhay na nagpatigil sa paghinga ni Alexi. Nakatago siya sa likod ng isang malaking puno ng niyog. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit at payak na dampa sa dulo ng dalampasigan. Doon, nakita niya ang isang figurang matagal na niyang pinapangarap na masilayan muli. Si Elena. Ngunit ang Elena na nakikita niya ngayon ay malayo sa marikit at laging maayos na babaeng nakatira sa mansyon. Nakasuot ito
ng isang kupas na duster. Ang kanyang buhok ay nakatali ng pahapyaw at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at puyat. Nakita ni Alexei kung paano hirap na binuhat ni Elena ang isang timba ng tubig mula sa poso. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pakikibaka. Ang kanyang malaking tiyan ay nagpapabigat sa kanyang pagkilos. Ang puso ni Alexei ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanya, kunin ang timba, at luhuran ng asawa para humingi ng tawad. Ngunit nanatili siyang nakatago. Alam niyang sa oras na magpakita siya, ang takot at galit sa mga mata ni Elena ay baka makasama sa bata. Siya ang dahilan kung bakit narito si Elena sa gitna ng kahirapan. Siya ang halimaw sa kanyang mga panaginip. Huminto si Elena sa tapat ng kanyang pinto. Hinahabol ang hininga at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang maliit na ngiting sumilay sa kanyang mga labi habang kinakausap ang anak ay tila isang liwanag na nagpaiyak kay Alexis sa dilim. Isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, isang katatagan na hindi kailanman maiintindihan ng isang Villarasa. Dahil sa takot na mahanap si Elena ng mga tauhan ng kanyang ama, nagpasiya si Alexei na manatili sa anino. Hindi siya pwedeng magpakilala, pero hindi siya pwedeng tumunganga. Kailangan ni Elena ng suporta, ng gamot, ng masustansyang pagkain, at higit sa lahat, ng proteksyon. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang dating bilyonaryo na dati ay tanging panulat lamang, ang hinahawakan ay nakapila sa isang construction site sa bayan. Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot ay unti-unti nang sinusugatan ng magaspang na semento at matitigas na hollow blocks. Ang bawat pagbuhat niya ng mabibigat na sako ay tila isang paraan ng pagbabayad puri sa bawat luhang inubos ni Elena. Hoy baguhan, bilisan mo riyan. Kung hindi mo kaya ang bigat, umuwi ka na lang. Sigaw ng kapatas na sinundan ng tunog ng pagbagsak ng mga bakal sa lupa. Hindi sumagot si Alexei. Pinunasan niya ang pawis na tumatulos sa kanyang mga mata gamit ang kanyang braso. Ang bawat kirot sa kanyang likod at ang bahanang pagod sa kanyang katawan ay tinatanggap niya ng may pasasalamat. Sa dulo ng araw, ang kakarampot na sahod na natanggap niya ay hindi niya itinabi para sa sarili. Binili niya ito ng mga bitamina, gatas para sa buntis at mga prutas. Sa tulong ni Mang Carding, palihim nilang iniwan ang mga supot sa tapat ng pinto ni Elena tuwing madaling araw, kasama ang isang maliit na piraso ng papel na walang pangalan. Tanging nakasulat ay, "Para sa inyo, ng anak mo, magpakatatag ka." Isang gabi, habang nakatanod si Alexei mula sa malayo, nakita niyang binuksan ni Elena ang pinto at nakita ang supot. Nakita niya ang pagkalito at pag-aalinlangan sa mukha ng asawa, ngunit nang makita nito ang gatas, dahan-dahan itong tumingin sa paligid. Ang mga mata ni Elena ay tila naghahanap, tila may nararamdamang presensya sa dilim. Yumukod si Alexis sa likod ng mga halaman. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, natatakot na makita ang puot sa mga mata ng babaeng tanging mahal niya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Mula sa dulo ng kalsada, isang itim na sasakyan na may madidilim na bintana ang dahan-dahang gumagapang patungo sa dampa ni Elena. Ang tunog ng gulong sa tuyong lupa ay tila isang babala ng panganib. Ang mga ilaw ng sasakyan ay namatay, ngunit ang makina ay nanatiling umaandar. Tila isang mandaragit na nag-aabang sa tamang pagkakataon. Napansin ni Alexei ang dalawang lalaking bumaba. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at tila sanay sa karahasan. Ang isa ay may hawak na litrato at ang isa naman ay dahan-dahang kinakapa ang likod ng kanyang baywang. Hindi na ito hinala. Ang mga aso ni Don Alejandro ay narito na. Ang panginginig ng mga kamay ni Alexei ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Wala siyang baril,
Wala siyang pera at wala siyang kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Kung kailangang dumanak ang kanyang sariling dugo para lamang hindi madapuan ng kahit anong dumi ang laylayan ng duster ni Elena, handa siyang ibigay ang lahat. Lumabas ka na riyan, Elena. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang batang yan. Alam naming nandyan ka sa loob. Ang boses na yon ay kasing lamig ng bakal. Isang tinig na hindi nababagay sa kapayapaan ng dalampasigan. Sa loob ng maliit na dampa, napatigil si Elena sa pag-aayos ng kanyang higaan. Ang kanyang mga kamay ay automatikong napakapit sa kanyang malaking tiyan. Ramdam ang mabilis at marahas na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang liwanag ng maliit na gasera ay sumasayaw sa takot na mababakas sa kanyang mukha. Narinig niya ang marahas na pagyapak ng mabibigat na sapatos sa mga tuyong dahon sa labas. Bawat tunog ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang katahimikan. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Ang panginginig ng boses ni Elena ay hindi niya maikubli. Sumandig siya sa dingding na gawa sa sawali. Pilit na naghahanap ng lakas habang ang pawis ay dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang sentido. Inutusan kami ni Don Alejandro na sunduin ka. Ang batang yan ay pag-aari ng mga Bilarasa. Hindi namin hahayaang lumaki ang tagapagmana ng imperyo sa isang maruming dampa na katulad nito. Tugon ng isa sa mga lalaki na sinundan ng tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang marupok na kahoy ng pinto ay dahan-dahang dumaing sa bigat ng puwersang itinutulak ito mula sa labas. Napaiyak si Elena sa gitna ng kadiliman. Ang takot na mawala ang kanyang anak sa kamay ng malupit na matanda ay mas matindi pa sa takot niya para sa sariling buhay. Ngunit bago pa man tuluyang mawasak ang pinto, isang boses mula sa dilim ng mga puno ng niyog ang pumunit sa tensyon ng gabi. Umalis kayo riyan. Huwag niyo siyang hahawakan. Ang mga lalaking nakaitim ay sabay na lumingon. Mula sa anino, dahan-dahang lumabas ang isang lalaki. Ang kanyang suot ay isang maruming sando na may bakas ng semento. Ang kanyang mga braso ay puno ng gasgas at ang kanyang mukha ay nababalot ng balbas at dumi mula sa construction site. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng bagsik na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Sino ka? Isang hamak na manggagawa na gustong maging bayani? Pang-uuyam ng isang tauhan ni Don Alejandro habang dahan-dahang binubunot ang isang baton na yari sa bakal. Umalis ka na rito bago pa namin madungisan ang mga kamay namin sa isang tulad mo. Hindi kumibo ang lalaki. Humakbang siya palapit. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang mandaragit na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Hindi siya si Alexi na bilyonaryo. Siya ang Alexi na natutong bumuhat ng bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Nang muling subukan ng lalaki na sipain ang pinto ni Elena, mabilis na sumugod si Alexi. Ang tunog ng pagtama ng mga katawan sa buhanginan ay umalingaw-ngaw sa paligid. Tumanggap si Alexi ng isang malakas na suntok sa sikmura na nagpatiklop sa kanya, ngunit mabilis siyang nakabawi. Hinawakan niya ang binti ng lalaki at marahas itong hinila pababa. Sa gitna ng labanan, wala siyang naramdamang takot. Tanging ang pagnanais na magsilbing pader sa pagitan ni Elena at ng panganib. Senyorito Alexi, bulong ng isa sa mga tauhan nang mamukhaan ng mga mata ng kanyang dating amo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kayo po ba yan? Anong ginagawa niyo rito? Hindi niyo siya makukuha. Hanggat humihinga ako, walang lalapit sa asawa ko at sa anak ko. Ang boses ni Alexi ay paos, ngunit puno ng awtoridad. Sa loob ng dampa, napahawak si Elena sa kanyang bibig. Ang pangalang narinig niya ay tila isang multo na bumalik para muling saktan ang kanyang puso. Ang isa sa mga lalaki ay nawalan na ng pasensya at marahas na hinampas si Alexi ng baton sa kanyang balikat. Isang matunog na pagkiskis ng bakal sa buto ang narinig at napaluhod si Alexi sa sakit. Ngunit sa halip na sumuko,
Muli siyang tumayo. Ang dugo ay dahan-dahang tumutulo mula sa isang sugat sa kanyang noo na humahalo sa pawis at alikabok sa kanyang mukha. Nakatayo siya sa tapat ng pinto ni Elena, duguan at nanghihina, ngunit hindi gumagalaw. Ang kanyang bawat paghinga ay tila isang panalangin ng pagbabayad puri. Ang mga tauhan ni Don Alejandro ay nag-alinlangan. Hindi nila inaasahan na ang dati nilang amo ay magiging isang kalasag para sa babaeng dati nitong itinakwil. Tumawag kayo kay Don Alejandro. Sabihin nyo, kailangan nating gamitin ang mas matinding puwersa. Sigaw ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang pumapaligid kay Alexi. Sa loob ng dampa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa likod ni Alexi na lumikha ng isang mahabang anino sa buhanginan. Doon, sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Elena ang duguan at gusgusing lalaki na dati ay hari ng kanyang buhay. Ngayon ay nakaluhod sa harap ng kanyang pintuan, tila isang aliping nagsusumamo para sa isang pagkakataon. Ang liwanag ng buwan ay tila naging isang malupit na saksi sa pagtatagpo ng dalawang kaluluwang pinaghihiwalay ng kasalanan at sakit. Nakatayo si Elena sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa gilid ng kahoy habang ang kanyang paningin ay nakapako sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang Alexi na naaalala niya ay laging mabango, maayos ang bawat hibla ng buhok at may suot na relong mas mahal pa sa buhay ng isang karaniwang tao. Pero ang lalaking nasa tapat niya ngayon ay duguaan. Ang maruming sando ay dikit sa kanyang balat dahil sa pawis at alikabok, at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng kapangyarihan, kundi ng kapatawaran. Elena? Ang pagbigkas ni Alexis sa kanyang pangalan ay tila isang pagsusumamo, isang mahina at basag na tinig na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang sumubok na tumayo, ngunit ang hapdi ng kanyang sugatang balikat ay tila isang kagat ng apoy na nagpabalik sa kanya sa pagkakaluhod sa buhanginan. Bakit, Alexi? Bakit kailangan mo pa akong mahanap? Ang boses ni Elena ay hindi galit na pasigaw, kundi isang paghikbi ng matinding pagod. Hindi pa ba sapat ang 3 taon na ginawa niyo akong bilanggo sa sarili ninyong bahay? Hindi pa ba sapat na kinuha niyo na ang lahat ng dignidad ko? Bakit pati ang katahimikan ko rito sa gitna ng hirap ay gusto niyo pang bawiin? Hindi ako narito para bawiin ka para sa aking ama, Elena. Narito ako dahil wala na akong ibang pupuntahan kundi ang katotohanan. Sagot ni Alexi habang ang dugo mula sa kanyang noo ay dahan-dahang gumuguhit pababa sa kanyang pisngi. Isinuka ko na ang lahat. Ang yaman, ang pangalan, ang imperyo ni Don Alejandro. Wala na ang lahat ng yon. Isang manggagawa na lang ako rito sa bayan, Elena. Namumuhay sa kakarampot na sahod para lang masiguro na may gatas at gamot kayo ng anak ko. Napatigil si Elena. Tumingin siya sa supot ng gatas at prutas na nasa paanan niya at muling tumingin sa mga sugatang kamay ni Alexi. Ang bawat gasgas, ang bawat paltos sa palad ng kanyang asawa ay nagsasabi ng isang kwentong hindi kayang sabihin ng mga salita. Ang lalaking ito, na dati ay hindi man lang marunong kumuha ng sariling tubig, ay nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw para lamang sa kanya. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang tunog ng banayad na hampas ng mga alon sa pampang ang naririnig. Dahan-dahang lumapit si Elena. Bawat hakbang niya ay may kasamang pag-aalinlangan. Nang marating niya ang tapat ni Alexi, nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Ang bilyonaryong dati ay tinitingala ng lahat ay umiiyak ngayon sa kanyang paanan, tila isang batang nawawala sa dilim. Patawad, Elena. Sa lahat ng gabi na iniwan kitang mag-isa. Sa lahat ng sakit na itinanim ko sa puso mo. Bulong ni Alexi habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa malaking tiyan ng asawa. Hindi lumayo si Elena.
Hinayaan niya ang magaspang at sugatang palad ni Alexi na dumampi sa tela ng kanyang duster. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pagdaloy ng oras. Nadama ni Alexi ang isang marahas ngunit masayang paggalaw mula sa loob. Ang sipa ng kanyang anak, isang buhay na nabuo sa gitna ng kanilang kaguluhan, ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Isang ngiti na may kasamang sariwang luha ang sumilay sa mga labi ni Alexi. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang kanyang anak. At ang pakiramdam na yon ay mas mahalaga pa sa lahat ng bilyon sa mundo. Nararamdaman ko siya, Elena. Buhay ang anak natin. Ang boses ni Alexi ay puno ng pagkamangha at panginginig. Ngunit ang matamis na sandaling iyon ay biglang naputol. Ang mukha ni Elena ay biglang namutla at ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa balikat ni Alexi. Isang matinding ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. At nadama ni Alexi ang biglang pagbigat ng katawan ng asawa. Sa pagitan ng mga paa ni Elena, isang likido ang dahan-dahang dumaloy sa puting buhanginan. Alexi, ang bata, ang sakit. Ang boses ni Elena ay puno ng takot. Ang kanyang mga binti ay nanghihina at ang kanyang paningin ay nagsisimulang umikot. Ang kaba sa dibdib ni Alexi ay naging isang dambuhalang takot. Alam niyang hindi pa dapat ito ang oras. Ang high-risk pregnancy ni Elena, ang tensyon ng pag-atake ng mga tauhan ni Don Alejandro, at ang emosyong dulot ng kanilang pagkikita ay nagdulot ng isang bagay na kinatatakutan niya. Manganganak na si Elena nang wala sa panahon, sa gitna ng dalampasigan, malayo sa kahit anong modernong ospital. Ang bawat sigaw ng sakit ni Elena ay tila isang matalim na kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ng gabing iyon. Ang kanyang mukha na dati ay payapa ay nababalot na ngayon ng matinding paghihirap. Ang kanyang mga daliri ay bumaon ng malalim sa mga braso ni Alexi, nag-iiwan ng mga marka na tila ba nais niyang ibahagi ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang dugong dumadaloy mula sa sugat sa noo ni Alexi ay natuyo na, ngunit ang takot na namuo sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa kahit anong sugat na natamo niya mula sa mga tauhan ng kanyang ama. Elena, kumapit ka. Huwag kang bibitaw. Pakiusap. Ang tinig ni Alexi ay puno ng panginginig habang dahan-dahan niyang binuhat ang asawa. Sa kabila ng hapdi ng kanyang balikat na tila ba nagnanaknak sa sakit, hindi niya inalintana ang bigat. Ang bawat hakbang niya sa malambot na buhanginan ay tila isang pakikipaglaban sa tadhana. Ang dagat ay tahimik na nagmamasid. Ang mga alon ay tila bumubulong ng mga panalangin hindi pa nabibitawan. Dinala niya si Elena sa munting klinika sa bayan, ang tanging lugar na may liwanag sa gitna ng kadiliman ng baryo. Ang amoy ng alkohol at lumang kagamitan ay sumalubong sa kanila. Malayo sa mga marangyang pribadong ospital sa Makati na nakasanayan ni Alexi. Inilapag niya si Elena sa isang kama na ang sapin ay may mga tagpina. Ngunit sa mga sandaling iyon ang tanging lunday ng kanilang pag-asa. Doktora, pakiusap. Iligtas niyo sila. High risk ang pregnancy niya. May mga complications siya. Ang pagsusumamo ni Alexi habang hinahabol ang hininga. Ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng dumi mula sa construction site ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Elena. Mabilis na kumilos ang matandang doktora at ang nurse. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na inihahanda ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan. Nakita ni Alexi kung paano namutla ang labi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumitirik at ang bawat paghinga niya ay tila isang huling hininga ng isang pagod na ibon. Mababa ang kanyang presyon at masyadong maaga ang sanggol. Nagkakaroon siya ng matinding hemorrhage. Ang boses ng doktora ay puno ng pag-aalala habang sinusuri ang kalagayan ni Elena. Tumingin ito kay Alexi
nang may matinding lungkot sa mga mata. Kailangan nating magdesisyon, iho. Sa ganitong klase ng sitwasyon at sa kakulangan ng aming kagamitan, kailangan nating pumili. Ang ina o ang bata? Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Alexis sa narinig. Ang mundo ay naging isang malaking kawalan at ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ungol ni Elena na tila tinatawag ang kanyang pangalan. Ang pagpipiliang iyon ay isang sumpa na hindi niya inakalang kailangan niyang harapin. Kung pipiliin niya si Elena, mawawala ang anak na tanging simbolo ng kanilang bagong simula. Kung pipiliin niya ang bata, mabubuhay siyang may habambuhay na pagsisisi dahil nawala ang tanging babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal. Napaluhod si Alexis sa malamig na semento ng klinika. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buong buhay, nagdasal siya. Hindi para sa yaman, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa isang himala. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sahig, humahalo sa alikabok ng kanyang paglalakbay. Panginoon, huwag mo silang ilayo sa akin. Kunin mo na ang lahat ng meron ako, pati ang dangal at kayamanang ipinagmamalaki ko. Huwag lang silang mawala. Mahina niyang bulong, puno ng pait, takot at pagsisising matagal niyang itinago. Elena, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Nanginginig niyang sabi habang unti-unting nabasag ang tapang sa kanyang mukha. Hindi ko pa nasasabi kung gaano kita kamahal sa bawat araw na lumipas. Hindi ko pa nababawi ang bawat luha, bawat sakit, at bawat gabing iniwan kitang mag-isa. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Kahit minsan lang, hayaan mong itama ko ang lahat. Sa gitna ng kanyang panalangin, naramdaman ni Alexi ang isang mahinang pisil sa kanyang kamay. Iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo na, ngunit ang pag-ibig sa kanyang mga mata ay nananatiling maningning. Alexi, ang anak natin. Iligtas mo ang anak natin. Ang boses ni Elena ay halos hindi na marinig. Isang bulong na tila nagmumula na sa kabilang mundo. Pagkatapos niyon, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang makina na nagbabantay sa pintig ng kanyang puso ay lumikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog ng kawalan. Ang klinika ay nabalot ng isang nakakabingbing katahimikan bago muling naging maingay dahil sa pagmamadali ng mga nurse. Ang puso ni Alexi ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay habang pinapanood niya ang doktora na pilit na binubuhay ang babaeng pinakamahalaga sa kanya, habang ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay din sa bawat segundong lumilipas. Hindi ako mamimili. Iligtas niyo silang dalawa. Kunin niyo ang dugo ko, kunin niyo ang lahat sa akin, pero huwag niyo silang hahayaang mawala. Ang sigaw ni Alexi ay nangingibabaw sa loob ng maliit na klinika. Isang tunog na puno ng pait at determinasyon na tila nagpapatigil sa bawat kilos ng mga nurse. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot, ngunit ang kanyang puso ay buo. Nang sabihin ng doktora na kailangan ng agarang pagsasali ng dugo dahil sa matinding hemorrhage ni Elena, hindi nag-atubili si Alexi. Humiga siya sa isang maliit at matigas na kama sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang braso ay nakalantad, habang ang isang nurse ay dahan-dahang itinusok ang karayom sa kanyang ugat. Nadama ni Alexi ang malamig na sensasyon ng pagdaloy ng kanyang sariling buhay patungo sa katawan ni Elena. Habang pinagmamasdan niya ang madilim na pulang likido na dumadaloy sa maliit na tubo, tila nakikita niya ang bawat pagkakamaling nagawa niya noon na unti-unting hinuhugasan ng sakripisyong ito. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang kanyang katawan ay bumibigat sa panghihina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa maputlang mukha ni Elena. Doktora, ang operasyon. Kailangan siyang mailipat sa mas malaking ospital sa lungsod para sa bata. Ang boses ni Mang Carding ay puno ng pag-aalala habang pumasok ito sa silid. Pero ang ambulansya, ang deposit,
Wala tayong sapat na pera. Sa gitna ng kanyang panghihina, kinapa ni Alexi ang loob ng kanyang maruming sando. Inilabas niya ang isang maliit at luma na locket na ginto, ang tanging alaala ng kanyang ina na nakuha niya mula sa baul sa attic. Ito ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa huling taong tunay na nagmahal sa kanya bago dumating si Elena. Hinaplos niya ang ukit sa locket nang may kasamang luha. Ibigay mo ito sa kanila, Mang Carding, bulong ni Alexi. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ipagbili mo, isangla mo, gawin mo ang lahat. Iyan na ang huling yaman na meron ako. Iligtas niyo ang asawa at anak ko. Ang pagbibigay ni Alexi sa huling alaala ng kanyang ina ay ang huling paghuhubad niya ng kanyang nakaraan. Wala na siyang kahit anong itinatangi para sa sarili. Ang bawat sandali ng paghihintay sa loob ng klinika ay tila isang habambuhay na pagdurusa. Ang tanging maririnig ay ang mabagal at mahinang tunog ng oxygen tank at ang kalansing ng mga kagamitang medikal na ginagamit ng doktora. Ilang oras ang lumipas na tila mga taon para kay Alexi. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, nang ang lahat ay tila nawawalan na ng pag-asa, isang himala ang nangyari. Ang mahaba at nakakangilong tunog ng heart monitor ay biglang napalitan ng isang mahina, ngunit regular na pintig. At pagkatapos, mula sa mga kamay ng doktora, isang bagong tunog ang bumasag sa lamig ng gabi. Isang matinis at malakas na iyak ng isang sanggol ang umalingaw-ngaw. Sa bawat sulok ng klinika, hindi ito tunog ng sakit, kundi tunog ng tagumpay. Isang maliit na buhay ang sumilang sa gitna ng unos. Lalaki ang anak mo, Alexi. Ang nakangiting balita ng doktora habang maingat na inilalapit ang sanggol sa kanyang ama. Nang hawakan ni Alexi ang kanyang anak, sa unang pagkakataon, ang lahat ng sakit sa kanyang katawan ay tila naglaho. Ang liit ng mga daliri ng sanggol na humawak sa kanyang hintuturo ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kaligayahang hindi kayang ibigay ng lahat ng tagumpay sa negosyo. Ang sanggol ay amoy gatas at amoy bagong buhay. Sa mga sandaling iyon, nadama ni Alexi na sa wakas, siya ay ganap ng naging isang tao. Tumingin siya kay Elena, na bagamat mahina pa at wala pang malay, ay nagpakita ng isang payapang ekspresyon sa mukha. Ang himala ng buhay ay nasa harap niya, at ang kapatawaran ay tila abot kamay na niya. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nilamon ng isang nakakabulahaw na ingay mula sa labas. Ang mga ilaw ng mga sasakyang mabilis na huminto sa tapat ng klinika ay tumama sa mga bintana. Ang tunog ng mga pintuan ng sasakyan na sabay-sabay na isinara at ang mabibigat na hakbang ng mga bota sa semento ay nagpahiwatig ng isang madilim na balita. Bumukas ang pinto ng klinika at pumasok ang 5 lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang isa sa mga abogado ni Don Alejandro. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na warrant at ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng emosyon. Alexi Villaraza, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto dahil sa reklamong pagnanakaw at qualified theft na isinampa ng iyong ama, si Don Alejandro Villaraza. Ang boses ng opisyal ay malamig at formal. Nakatitig si Alexi sa mga pulis habang mahigpit pa ring yakap ang kanyang bagong silang na anak. Ang irony ng tadhana ay tila isang malupit na biro. Sa sandaling nahanap na niya ang kanyang tunay na kayamanan, ang kanyang nakaraan ay muling dumating para siya ay ikulong. Sandali lang, hayaan niyo muna akong hagkan ng asawa ko. Ang pagsusumamo ni Alexi habang ang mga posas ay dahan-dahang inilalabas ng mga pulis. Ang malamig na bakal ay kumalansing sa hangin, isang tunog na tila hudyat ng muling pagkakahiwalay ng pamilyang kakabuo pa lamang. Huwag mong sayangin ang hininga mo sa pagmamakaawa, Alexi. I told you, I would erase you. Ngayon, titigan mo ang rihas na yan dahil iyan ang magiging dulo ng iyong katangahan. At ang batang iyan, he will grow up knowing his father was a thief while he lives under my shadow. Ang boses ni Don Alejandro
ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na presinto. Bawat salita ay tila isang lason na pilit pinapainom sa kanyang anak. Nakatayo ang matanda sa labas ng rehas, ang kanyang mamahaling suit ay walang bahid ng dumi. Kabaligtaran ni Alexie na mukhang basahan at puno ng sugat. Ang bawat katok ng baston ng matanda sa semento ay tila isang tunog ng martilyo na nagpapako sa huling pag-asa ni Alexie. Ngunit bago pa man makasagot si Alexie, ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pintuan ng presinto ay bumasag sa katahimikan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Doon, nakatayo si Elena. Siya ay nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ni Mang Carding. Maputla pa rin ang kanyang mukha at may benda ang kanyang braso mula sa dextrose, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng lakas na hindi kailanman nakita ni Don Alejandro noon. Hindi magnanakaw si Alexie, Don Alejandro, at lalong hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Ang tinig ni Elena ay mahina, ngunit bawat pantig ay tila isang matalim na balisong na tumatama sa dibdib ng matanda. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Don Alejandro. At narito ang reyna ng mga gold digger. Are you here to beg too, Elena? Ibigay mo sa akin ang bata at baka bawiin ko ang kaso laban sa iyong inutil na asawa. Hindi ako narito para magmakaawa, sagot ni Elena habang dahan-dahang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang kandungan. Narito ako para ibigay ang huling piraso ng katotohanang matagal mo nang itinago. Noong mga gabing itinuturing niyo akong palamuti lang sa inyong bahay, nung mga sandaling akala niyo ay abala ako sa pag-iyak, naging abala ako sa pagmamasid. Nakalimutan niyo yata, Don Alejandro, na bago niyo ako naging manugang, ako ang anak ng taong pinakapinagkakatiwalaan niyo sa kumpanya bago niyo siya ipinapatay. Ang mukha ni Don Alejandro ay biglang namutla. Ang kanyang kampanting ngiti ay unti-unting naging isang baluktot na linya ng takot. Ang bawat paggalaw ng papel sa loob ng folder ay tila isang tunog ng hatol. Narito ang mga record ng ghost employees, ang mga resibo ng bribery sa mga opisyal ng gobyerno, at ang orihinal na dokumento ng land title ng pamilya Reyes na may pirma mong Pineke. Patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad. Ang perang kinuha ko sa accounts ni Alexie, hindi iyon pagnanakaw. Iyon ay pag-divest ng mga nakaw na yaman para sa proteksyon ng kumpanya mula sa iyong sariling korupsyon. I am a shareholder too, remember? My father left me his shares, the ones you thought you already seized. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay naging nakakabingi. Ang mga pulis at ang abogado ni Don Alejandro ay nagkatinginan. Bakas ang pag-aalinlangan. Si Alexie, mula sa loob ng rehas, ay nakatitig sa kanyang asawa nang may halong paghanga at pag-ibig. Ngayon niya lang natanto na ang babaeng akala niya ay kailangang protektahan ay siya palang may kakayahang magpabagsak sa isang imperyo. You're lying! Sigaw ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Wala kang ebidensya. I can buy everyone in this room. Hindi ang katotohanan, Dad. Singit ni Alexie habang dahan-dahang tumatayo at humahawak sa rehas. Ang katotohanan ay hindi nabibili. At sa pagkakataong ito, wala nang halaga ang iyong ginto. Isang opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI, nakasama ni Elena ang humakbang pasulong. Don Alejandro Villarasa, you are under arrest for multiple counts of fraud, tax evasion, and suspicious involvement in the death of Roberto Reyes. Please come with us. Ang tunog ng malamig na bakal ng posas na pumulupot sa mga kamay ni Don Alejandro ay tila isang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Ang baston na dati ay simbolo ng kanyang awtoridad ay nahulog sa semento. Lumikha ng isang tuyot na tunog na tila isang pangarap na nawasak. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas, ang matanda ay tumingin kay Alexie at Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot
ngunit may kasamang matinding panghihinayang. Nang mabuksan ang rehas ni Alexie, hindi siya tumakbo patungo sa kalayaan. Tumakbo siya patungo kay Elena. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair nito at isinandal ang kanyang ulo sa kandungan ng asawa. Ang mga luha na matagal niyang pinigil ay dahan-dahang dumaloy, humahalo sa tela ng duster ni Elena. "Patawad, Elena. Salamat sa pagligtas sa akin. Hindi lang sa kulungan, kundi sa sarili ko." Bulong ni Alexie. Hinaplos ni Elena ang buhok ni Alexie. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadaloy sa mga sugat nito. Ang paglaya ay hindi lang ang paglabas sa rehas, Alexie. Ito ay ang pag-iwan sa mga kasinungalingang naging bilangguan natin sa mahabang panahon. Ngayon, tayo naman ang bubuo ng sarili nating mundo. Sa dulo ng hallway, nakita ni Alexie ang isang imahe ng kanyang ama na isinasakay sa likod ng police car. Ang dambuhalang imperyo ng mga Villarasa ay dahan-dahan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kasalanan. Ngunit sa gitna ng mga guho, isang pamilya ang nagsisimulang tumayo. Hindi gamit ang ginto, kundi gamit ang katotohanan at pag-ibig. Hindi ko akalain na sa ilalim ng bubong na yari sa nipa at kawayan, mahahanap ko ang langit na matagal kong hinanap sa gitna ng mga tore ng salapi sa Makati. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mga dahon ng saging sa labas ay tila isang malamyos na himig ng kapayapaan, malayo sa ingay ng mga sasakyan at sa matatalim na salita ng aking nakaraan. Lumipas ang 6 na buwan mula nang gumuho ang imperyo ni Don Alejandro. Ang mansyon na dati ay saksi sa aking mga pagkakamali ay naibenta na upang bayaran ang mga utang at danyos sa mga taong nabiktima ng aking ama. Ngunit dito, sa isang maliit na dampa sa dulo ng dalampasigan ng Bicol, nahanap ko ang isang kaharian na hindi kayang bilhin ng kahit anong bilyon sa mundo. "Alexie, tama na yan. Halika na rito." At lumalamig na ang sabaw ng tinola. Ang malambing na tinig ni Elena ay nagmula sa loob ng munting kusina. Pumasok si Alexie sa loob. Ang kanyang mga braso ay may bakas pa ng mga sugat at itim mula sa pag-aayos ng bangka ng mga mangingisda kaninang umaga. Ang kanyang sando ay kupas na at ang kanyang mga paa ay may bahid ng buhangin. Ngunit ang kanyang muka ay may ningning na hindi kailanman nakita noong siya ay mayaman pa. Lumapit siya kay Elena at dahan-dahang idinampi ang kanyang labi sa noo ng asawa. Isang halik na puno ng paggalang, pasasalamat at isang uri ng pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok. "Salamat, Elena. Ang bango ng luto mo. Tila ba ito ang pinakamasarap na putahe sa buong mundo?" Bulong ni Alexie habang dahan-dahang niyayakap ang asawa mula sa likuran. Isang yakap na hindi mapusok, kundi isang yakap ng isang taong natagpuan na ang kanyang tahanan. Hinarap siya ni Elena. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot at pait. "Bolero ka pa rin, Alexie, pero alam ko na ang bawat salita mo ngayon ay totoo. Iba ang lasa ng pagkain kapag alam mong galing ito sa marangal na pagod. 'Di ba?" Naupo sila sa maliit na lamesang kahoy. Sa gitna nila ay ang kanilang anak, si Baby Gabriel, na mahimbing na natutulog sa loob ng isang duyan na gawa sa makukulay na kumot. Ang bawat mahinang paghinga ng sanggol ay tila isang himala na paulit-ulit na ipinagpapasalamat ni Alexie. Hinaplos ni Alexie ang maliit na kamay ng anak. Ang kanyang magaspang na daliri ay maingat na humahawak sa napakalambot na balat ng sanggol. "Alam mo, Elena, tinanong ako ni Mang Carding kanina kung nagsisisi ba ako." Panimula ni Alexie habang sumasabat ng mainit na sabaw. "Sabi ko sa kanya, ang tanging pagsisisi ko lang ay kung bakit hinayaan kong lumipas ang maraming taon na ang hinahabol ko ay mga numerong walang buhay, habang ang tunay na buhay ay nasa harap ko lang pala. Ang mahalaga, Alexie, ay narito tayo ngayon," sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Ang nakaraan ay isang aral na lang. Ang mahalaga ay ang bukas na sabay nating bubuuin.
kahit gaano pa ito kasimple. Sa kalagitnaan ng kanilang hapunan, isang sobre ang inabot ni Mang Carding na dumaan sa kanilang dampa. Isang sulat mula sa abogado sa Maynila. Binasa ito ni Alexie nang may katahimikan. Ang hatol kay Don Alejandro ay pinalna, habang buhay na pagkabilanggo. Ang matanda ay nag-iisa na ngayon sa loob ng selda. Walang kaibigan, walang pamilya, at wala nang gintong magliligtas sa kanya. Sandaling napatitig si Alexis sa kawalan. Nadama niya ang isang kurot ng lungkot para sa kanyang ama. Ngunit mas matindi ang pasasalamat na hindi siya naging katulad nito. Ang lason ng mga Villarasa ay tuluyan ng naputol sa kanyang henerasyon. Gusto mo ba siyang bisitahin? Tanong ni Elena, na tila nababasa ang nasa isip ng asawa. Umiling si Alexie at hinawakan ang kamay ni Elena sa ibabaw ng lamesa. Balang araw, kapag handa na ang puso ko na tuluyang magpatawad ng walang pait. Pero sa ngayon, ang mundo ko ay narito lang sa loob ng bahay na ito. Sa piling mo at ni Gabriel, dahan-dahang tumayo si Alexie at kinuha ang gitara na nakasandal sa pader. Isang lumang gitara na binili niya mula sa kanyang unang sahod sa construction. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bumbilya, nagsimula siyang tumugtog ng isang banayad na himig. Ang bawat kumpas ng kwerdas ay tila isang pasasalamat sa tadhana. Lumapit si Elena sa kanya at isinandal ang ulo sa kanyang balikat habang pinapanood nila ang pagsikat ng mga bituin sa labas ng kanilang bintana. Ang amoy ng dagat, ang init ng balat ng bawat isa, at ang katahimikan ng gabi ay sapat na. Wala silang sports car, wala silang designer clothes, at wala silang mga tauhang susunod sa bawat utos. Pero sa bawat pintig ng kanilang puso, alam nilang sila na ang pinakamayamang tao sa mundo. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi ang dami ng ginto sa iyong kaban, kundi ang dami ng pag-ibig na handa mong ibigay at tanggapin ng walang pag-aalinlangan. Lumipas ang 5 taon na tila ba isang mabilis na agos ng tubig sa ilog, malinis, payapa, at unti-unting humuhugas sa mga matatalas na bato ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay may kulay na tila ginto, ngunit hindi ito ang gintong nakasisilaw at nakamamatay na nakasanayan ni Alexis sa Makati. Ito ay ang init na nagbibigay buhay sa mga pananim at nagpapatuyo sa mga lambat na nakasabit sa dalampasigan. Nakatayo si Alexis sa labas ng kanilang maliit na bahay. Hawak ang isang pirasong papel na lumana at may mga mantsa ng luha. Iyon ang huling sulat na natagpuan niya mula sa kanyang yumaong ina bago tuluyang gumuho ang imperyo ng mga Villarasa. Ang pag-ibig ang tanging utang na hindi kailanman kailangang bayaran, kundi ibahagi. Muli niyang binasa ang huling linya at sa pagkakataong ito, wala na ang pait sa kanyang dibdib. Tanging isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang mga labi. Tay, tingnan niyo po ang nakuha ko sa Pampang. Ang masayang sigaw ng 5 taong gulang na si Gabriel ay pumutol sa pagmuni-muni ni Alexie. Tumakbo ang bata, patungo sa kanya. Bit-bit ang isang maliit at makinis na bato na kulay puti. Nakita ni Alexie sa mukha ng kanyang anak ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng kahit anong laruang debaterya. Yumukod si Alexie at binuhat ang bata. Ang kanyang mga braso ay matigas at malakas mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa dagat at sa bukid. Ang bawat paltos at peklat sa kanyang mga kamay ay itinuturing niyang mga medalya ng kanyang bagong pagkatao. Napakaganda ng batong niyan, Gabriel, katulad ng puso ng nanay mo, matatag at dalisay. Bulong ni Alexie habang kinikiliti ang bata na nagdulot ng isang nakakahawang tawa na tila musika sa paligid. Lumabas si Elena mula sa pinto. May dalang tsinelas para sa asawa at anak. Ang kanyang paglakad ay may gaan na, malayo sa hirap na dinanas niya noon. Bagamat may mga linya na ng karanasan sa gilid ng kanyang mga mata, ang kanyang kagandahan ay mas naging malalim
isang kagandahang nagmula sa pagkapanalo sa isang digmaang walang dumanak na dugo, kundi mga luha ng katatagan. Naupo silang tatlo sa balkonahe habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa malayo, ang langit ay nagkulay, ube at rosas, isang tanawing mas marangya pa sa kahit anong painting sa loob ng opisina ni Don Alejandro. Ang matanda ay pumanaw na sa loob ng bilangguan, 2 taon na ang nakalilipas, dala ang kanyang yaman at kapangyarihan sa hukay na walang sino mang dumalaw. Ngunit si Alexie ay hindi na nakakaramdam ng galit. Ang pagpatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang araw-araw na desisyon na bitawan ng bigat upang makasabay sa agos ng buhay. Minsan, naiisip mo pa rin ba ang lungsod, Alexie? Mahinang tanong ni Elena habang nakasandalang ulo sa balikat ng asawa. Kung minsan, sagot ni Alexie habang dahan-dahang hinahaplos ang kamay ni Elena. Naiisip ko kung gaano ako naging bulag. Akala ko noon, ang pagiging bilyarasa ang nagbibigay sa akin ng halaga. Pero dito, sa pagitan ng dagat at ng mga bundok, natutunan ko na ang tunay na tao ay hindi sinusukat sa taas ng kanyang gusali, kundi sa lalim ng kanyang pagmamahal. Wala akong balak bumalik sa mundong yon, Elena. Dahil dito, malaya akong huminga ng walang takot na may kasinungalingang sasakal sa akin. Ang kapayapaang namamayani sa kanilang paligid ay ang sagot sa lahat ng kanilang mga katanungan. Ang pagpatawad ay ganap na, hindi dahil nakalimutan ng sakit, kundi dahil mas pinili nilang pahalagahan ang kasalukuyan. Ang sugat ay naging peklat, at ang peklat ay naging paalala na sila ay nakaligtas. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat tagapakinig ay simple ngunit napakabigat. Ang tunay na yaman ay hindi ang gintong nakatago sa vault, kundi ang mga kamay na handang humawak sa iyo sa oras ng iyong pagbagsak. Ang pag-ibig na may kasamang sakripisyo at katapatan ang tanging puhunan na hindi kailanman malulugi. Sa dulo ng araw, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pag-uwi sa isang tahanang puno ng katotohanan, kung saan ang iyong pangalan ay tinatawag ng may pagmamahal at hindi dahil sa iyong kapangyarihan. Habang ang huling liwanag ng araw ay naglalaho, ang pamilya Villarasa, o mas tamang tawaging pamilya ni Alexie at Elena, ay nanatiling magkayakap. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako ng mga bagong alaalang sabay nilang isusulat sa ilalim ng langit na walang bahid ng kasinungalingan.